Naimbag nga aldaw kinyayo aming kakabsat. Magandang araw po sa inyo lahat and welcome sa Usapang Tito Man. Panibagong senatorial preference survey po ang lumabas and this time galing po sa Okta Research. Dahil papalapit na ng papalapit ang midterm elections at yan ay sa May 12 na. Anong petsa na ngayon? So sunod-sunod na po ang labas ng mga survey. Last time inilabas po natin ang survey ng Pulse Asia, ngayon naman Okta Research. Noong pong January edition nila ng survey, ito po ang kanilang top 20. Number 1, Erwin Tulfo. Number 2, Ben Tulfo. Number 3, Bongo. Number 4, Tito Soto. Number 5, Bong Revilla. Number 6, Willie Revillame. Number 7, Ping Lacson. Number 8, Pia Cayetano. Number 9, Manny Pacquiao. Number 10, Amy Marcos. Number 11, Lito Lapid. And number 12, Ben-Hur Abalos. Tuloy ko pa po, from 13 to 20. Number 13, Francis Tolentino. Number 14, Abby Binay. Number 15, Camille Villar. Number 16, Bato de la Rosa. Number 17, Kiko Pangilinan. Number 18, Gringo Onasan. Number 19, Willie Ong. And number 20, Bam Aquino. So, napanatili kaya ng top 12 ang kanilang ranking? Or umangat yung from number 13 to 20 at nakapasok sa top 12? Ito po ang resulta ng February survey ng Okta Research o ng tugon ng masa. As usual, umpisa po tayo sa baba, going up to number 1. Naglalaban sa pwestong 17, 18, 19, 20. Ang ibig pong sabihin, kahit na sino sa kanilang apat pwede mag-landing ng 17 up to 20. Sila ay sina Bam Aquino, Philip Salvador, Kiko Pangilinan, and Gringo Onasan. Sa pwestong 6 to 16 naman, dahil po magkakalapit yung kanilang percentage points, labo-labo naman po sila Camille Villar, Francis Tolentino, Manny Pacquiao, Bato de la Rosa, Pia Cayetano, Ben-Hur Abalos, Willie Revillame, Ping Lacson at si Amy Marcos. Sa pwestong 5 to 13 naman, nandyan si Abby Binay at si Lito Lapid. Sa ranking na 4 to 7, we have Bong Revilla and Tito Soto. At maglalaban sa pwestong 1, 2, and 3, Bongo, Erwin Tulfo, and Ben Tulfo. Pero kung ang pag-uusapan po natin ay ang percentage points, narito po ang top 12 sa pinaka-latest na Okta Research. At number 1, Erwin Tulfo with 66%. Number 2, Bongo with 62%. Nasa ikatlong pwesto naman si Ben Tulfo with 59%. Number 4, Bong Revilla with 51%. Sumusunod naman at number 5, Tito Soto with 47%. At number 6 and 7, we have Abby Binay and Lito Lapid na parehong nakakuha ng 43%. So, pwede po sila magpalitan ng pwesto ng 6 and 7, si Abby Binay at si Lito Lapid. Ganon din po sa pwestong 8 and 9, we have Camille Villar and Manny Pacquiao, both with 40%. Ganon din sa pwestong 10, 11, and 12, na pare-parehong nakakuha ng 39%. Nandiyan po sina Pia Cayetano, Willie Revillame, and Amy Marcos. So, alin sa tatlo, pwedeng mag-number 10, mag-number 11, and number 12. So, ayan po ang ating top 12. We have Erwin Tulfo, Bongo, Ben Tulfo, Bong Revilla, Tito Soto, Abby Binay, Lito Lapid, Camille Villar, Manny Pacquiao, Pia Cayetano, Willie Revillame, and Amy Marcos. Tuloy po natin from 13 to 20 dahil hindi natin alam. May panahon pa para mag-iba-iba at mag-rumble-rumble ang pwestong ito. We can never tell. Baka yung from 13 to 20 biglang pumasok sa top 12. So at number 13, we have Ping Lacson with 38%. At number 14, Ben-Hur Abalos with 36%. Sinundan siya ni Bato de la Rosa at number 15 with 35%. Number 16 naman, Francis Tolentino with 34%. Number 17, si Kiko Pangilinan with 28%. At number 18,
Bam Aquino with 27% at magpapalitan ng pwesto sa number 19 and 20 na pareho nakakuha ng 24% si Philip Salvador at si Gringo Onasan. So sa latest survey ng Tugon ng Masa ng Okta Research, 8 sa 12 pwesto ay kasama sa alyansa ni President Bongbong Marcos. 9 dapat sila kung kasama si Amy Marcos. Pero dahil po sa aganapan ng pagkakaaresto kay dating Pangulo, asahan na po natin nakakampi si Amy Marcos sa mga Duterte. At yun na nga, gustong paimbestigahan ni Amy Marcos itong pagkakaaresto kay dating Pangulo at hindi na nga siya sumama sa rally sa Tacloban. Considering na ang pinagdausan ng rally ay baluarte ni unang ginang Imelda Marcos. So nagpapatunay lang po na itong si Amy Marcos ay talagang pro-Duterte. And I think it is high time for Amy Marcos to really pick one. Duterte ba siya or Marcos? Kaya kung papansinin natin, hindi na po makaangat-angat ng ranking itong si Amy Marcos dahil kitang-kita ng taong bayan ang kanyang pamamangka sa dalawang ilog. Hindi po tanga ang mga Pilipino. Hindi tayo pwedeng paikutin ni Amy Marcos at playing safe siya kung siya ay Duterte or Marcos. You have to pick one. So ito po ang pinaka-latest survey ng Tugon ng Masa ng Okta Research. Pumasok na ba sa top 12 ang inyong mga kandidato? Comment lang po down below and I will see you in my next video. Diyos ti Agnina.